Yo, what's up guys? Bimbi Moto here. Sa video na to ay ating aalamin kung totoo ba na ang clutch housing o clutch assembly ng ating Mio E40 ay magkasya dito sa Mio Gear. So sa mga hindi po nakakaalam, nagte-trending na to ngayon no, sa Facebook. Ayan, so ngayon titignan natin at aalamin natin kung totoo ba na magkasya tong clutch bell at clutch AC ng Mio E40 dito sa Mio Gear, NMAX at Aerox. Okay, so tara, alamin na natin. Okay, so una natin gagawin, babaklasin natin tong buong crankcase na to. At yung torque drive, yun lang yung gagalawin natin kasi yun lang ang isusukat natin yung clutch assembly ng Mio E40. Yan na. So sa Mio E40 po nga pala ay flat lang tong mismong ano dito, flat lang yan. Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng pang Mio E40 tsaka dito sa pang Mio Gear, M3, Mio Soul, NMAX at Aerox. Okay, so ito naman yung build ng E40. Okay, so bago tayo magsimula guys, pasensya na kayo at medyo natatagalan tayo sa pag-upload. Dahil nagka-problema tayo sa camera, no? Nasira yung una nating GoPro. Ang huli kong ginamit na camera ay yung cellphone. So medyo hindi maganda yung tawag doon, yung quality. So nahinto tayo sa pagbablog. Pero ngayon ay nakabili na tayo ng panibagong GoPro Hero 7 Black. Okay? So ngayon tuloy-tuloy na naman tayo sa pag-upload ng mga DIY at mga discovery natin. Okay, so una nating gagawin, tatanggalin natin to at babaklasin natin tong torque drive. Okay, let's go. Okay, so yun, natanggal na natin ano. Ngayon, una nating titignan yung bell. So sa bell, ayan, ang laki ng diferensya. So mas malaki yung pang Mio Gear. Itong Mio Gear na to ay oversize, no? Ayan, no? Tapos pasok natin to. Diba? Ang laki ng siwang. So ngayon, tingnan natin kung magkasya ba yung bell dito sa Mio Gear. Okay, so dyan pa lang sablay. Yan o. Hindi siya compatible. Okay. So ngayon dito sa clutch assembly, yan. Ito yung pang E40. Tignan nyo yung gaano kalaki. Yan. Okay. So mas malaki. Ngayon, itong assembly nito, yung housing na to ay pareho lang dito sa laki. Okay? Yan. Ayan siya. Pasok. Ayan o. Pasok yung housing ng E40 dito sa Mio Gear. So ang problema dito sa bell. Okay, so kung napapansin nyo, yung sa E40 ay maliit, yan. Tapos dito sa Mio Gear malaki. Kaya dun sa mga nakikita nyo sa Facebook na compatible di umano
ha. Hindi po totoo yun, okay? Ayan. So, siguro ang ginawa nila ay tinabas to, tinanggal din to. Yung butas na ito, saka ito, pinagpalit, pinamachine shop. Okay? So, yun yung ginagamit ng pan drag race. Pero kung sasabihin nila na compatible, hindi totoo, okay? So, maliit yung sporty, malaki naman yung sa Mio Gear. Sa spline pa lang ay hindi na magkatugma, okay? Kaya hindi totoo na compatible yung bell ng Mio Sporty ay compatible sa Mio Gear, NMAX, Aerox at saka yung Mio Soul. Ayan. So hindi po totoo. So ang ginagawa nila, pinapa-machine shop to. Pinagpalit. Okay? So kaya lang naman nila ginagawa yon dahil ginagamit sa pan drag race. Okay? Ayan. So ang effective kasi nito, yung effect nito kapag nagpalit ka ng bell, clutch assembly, ay mas aggressive yung takbo, mas mataas yung torque. Pero marami talaga siyang gagawin, no? Hindi siya compatible. Okay? So yun lang. Huwag tayong magpapaniwala doon sa sinasabi nila na compatible ang sporty ng bell ng sporty dito sa Mio Gear o kaya NMAX, Aerox, M3. Hindi totoo. Okay? So maliit sa sa sporty, maliit yan. Okay? So yun lang guys. Huwag tayong magpapaniwala sa mga sabi-sabi. So alam nyo na hindi totoo na compatible yung sporty dito sa Mio Gear, NMAX, Aerox at M3 Mio Soul. Yan. Yun lang. At sana may natutunan naman kayo na hindi totoo ang nandun sa Facebook. Okay? Bye-bye!